Hello po sa ating lahat. Kahapon na reveal o nasabi na yung mga senatorial bids ng Malacanang para sa 2025 midterm election. Okay, so agree naman tayo doon sa iba. Ngunit hindi rin tayo agree doon sa mga ibang kasama. Siguro naman may good reason ang ating presidente kung bakit yon yung mga napili, ano. Okay. Siyempre, sabi nga natin lagi, lahat naman tayo ay may kanya-kanyang opinion with regard sa mga issue. Ngunit para sa akin, ito ay personal na opinion lamang, ano. Ito yung mga okay. Nabanggit dyan si LGU Secretary Benhur Abalos. So, approve ako dyan kasi tinitignan ko yung track record niya, yung kanyang accomplishment. Ay okay naman. Nasubok talaga yung kanyang determination na i-implement yung batas noong hinahanap itong si Kibuloy. Kung sana sila, baka susurinder sila, no, dahil sa mga pagbabash, yung obstruction na ginagawa ng mga Duterte, yet tuloy-tuloy pa rin. So believe din ako dito, no. Okay, anyway, bago lang naman siya, bago pa lang siya sa position na yan kung sakali. Then itong si former Senator Pampilo Lacson, approve din ako dyan kasi with his wide experience sa military, sa Senate, at saka sa iba pang areas, talagang very wide yung kanyang experience. At saka noong time na siya ay senator, marami siyang na-expose. So he is a good fiscalizer with regard sa mga pagpasa ng batas, with regard sa mga issue, ano. So maganda pag nandyan yan si Pampilo Lacson para at least may titingin kung sakaling medyo mali yung mga ginagawa sa Senado. Kaya approve ako dyan kay Senator Lacson. Okay, sino pa? Si Soto. Okay, so ito yung mga talagang matagal ng nasa public office. Talagang very wide na rin yung kanilang experience. So good naman na makampa sila dyan, ano. So, wala naman talaga silang mga issues compared sa mga issue ni Vice President and so on, ano. Si Manny Pacquiao. So imagine si Manny Pacquiao ang isa sa mga Pilipino na nagpakilala sa Pilipinas. Okay? Dati hindi kilala ang Pilipinas, but then during his time, dahil sa boxing, nakilala ang Pilipinas. Pagkatapos, siyempre, during his time, siya yung maraming pira na kwan dito sa Pilipinas, yung kanyang pinanalo, dinala sa Pilipinas, dito nagastos, and so on. So malaking bagay yan. Pagkatapos siyempre, hindi naman 100%, ano, bilyonaryo naman ang mga ito. Then less likely
mag-engage ang mga ganitong tao sa graft and corruption. Although hindi naman 100%. Okay, si President Senator Amy. Okay, no comment dahil siyempre brother sister yan ng president. So malaki rin yung yung basta bahala na tayong mag-judge sa kanya. Personal judgment na lang Okay, sino pa? Then yung iba naman si Tolpo din yan sa nakikita natin talagang mayroon din mga project ang mga Tolpos but then siyempre basta bahala na rin tayo then pagkatapos yung mga iba naman okay medyo doda ako dyan. Ngunit sinasabi ko nga, personal opinion lang So halimbawa, itong si Tolentino, sinubaybayan ko yung mga yung mga nangyayari noon at hanggang ngayon, para ito ay palipat-lipat kung saan yung greener pasture. So nandoon siya isa rin siya sa mga senator na hindi sumusuporta sa Pilipinas, sa West Philippines actually. It was recently lang na parang nagpapakita sila ng concern. But then before talagang wala. Pagkatapos, so may issue yan. Pagkatapos itong si Bong Revilla. So may issue. Okay, yung noon yung PDAP. Para sa akin, yung mga candidates na may issue, palitan na lang natin ng mga candidates na walang issue. Sabihin na lang natin na hindi sila involved doon sa kaso nila. But then may issue na. There is always a possibility. Okay, itong kay Bong Revilla, pagkatapos sino pa? Yung yung sa Makati, Abby Binay. So bahala na rin tayong mag-judge dyan Okay. Pagkatapos Pia Cayetano, din ito very soft din sila sa West Philippines kasama yung kanyang brother. So hindi rin basta bahala na kayo diyan Okay, pagkatapos si itong si Camille Villar. So alam naman natin na napakayaman ng mga yan she belongs to one of the richest family sa Pilipinas. Wala tayong grudge kung mayaman ang isang pamilya kasi siguro nagsikap sila, magaling sila sa negosyo kaya yumaman sila. No problems about that. Ngayon, ang problema is that siyempre, later on, the possibility is magkakaroon ng conflict of interest. Yung pamilya nila versus pamilya ng bayan. So that is possibility Kaya para sa akin, hindi ko iboboto. But then siyempre bahala ang taong bayan pagkatapos itong si si Supreme o Pinuno, si Lito Lapid. Okay, mayroon siyang issue. In fact, ongoing yung hearing with regards sa kanyang involvement sa Fogos. Kaya ganun So wala na ba akong na-mention na nakalimutan? Kaya ganon. Okay? So ang punto is
boboto tayo ng mga candidates na walang issue. Yung mga something na questionable, wag natin silang iboboto. Para sa akin, yan ang kung talagang voters education. Yun ang pinaka-essence ng voters education para maging maunlad ang Pilipinas. Pipili na tayo ng mga leaders na talagang magsisilbi sa bansa. Muli, thank you. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel. Mabuhay tayong mga Pilipino.